Pasalampak na naupo siya sa couch ng kondo niya. Namiss niya ito. Napangiti siya nang maalala ang pag-uusap nila ng daddy niya. Natutuwa siya na agad itong pumayag sa kaunting luha at sumbat na ginawa niya. Sa ngayon balik uli sa dating buhay niya. Nasa kanya na ang lahat ng credit cards niya at ang kondo niya. Second step on moving on. Improve yourself. Check. From yagit to heredera na uli siya. Kaya naman next level na siya. Third step on moving on. Get even to those who hurt you. At ang nangunguna sa listahan niya ay si Marvin. Kainis na lalaking yun. Sisiguraduhin niyang magbabayad ito sa kalokohang ginawa nito sa kanya. Napasimangot siya. Dinampot niya ang cellphone niya at tinawagan ng kilala niyang private investigator. Kailangan niyang malaman ang lahat-lahat ng mga bagay na makakatulong sa kanya para gantihan si Marvin. 5 months later. Kakatapos niya lang makipag-meet sa isang investor. At naging maayos naman ang meeting. Napakadali para sa kanyang mga engganyo ng mga investor, lalo na yung mga lalaki, mapamatanda o bata man. Halos 5 buwan na siyang tinitrained ng daddy niya at natutuwa ito sa performance niya. Lalo na sa marketing at mga fresh new ideas kung paano mas maeengganyo ang mga taong pumasok sa hotel nila at mag-casino. Now she found her passion. Hindi niya akalaing mag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Kahit naman nahalata niya na walang balak ipamahala sa kanya ng daddy niya ang hotel and casino hanggang ngayon. Kasi nasa marketing pa rin siya, pero ayos lang sa kanya yon. Ang importante ngayon mas nagagawa niya ang mga gusto niya. Lalim ng iniisip ah. Napatingin siya sa tumabi sa kanya sa bar counter. Nandito siya ngayon sa isang resto bar sa The Fort na pagmamayari ng lalaking ito. Travis, nakangiting bati niya dito. Nagawa mo na bang pinagagawa ko? Excited na tanong niya dito. Ano ba yan? Wala man lang kamustahan or kiss bago ang diskusyonan. Naipaikot niya ang mga mata sa sinabi nito. Pagkatapos ay hinila ang kwelyo nito at hinalikan sa pisngi. Ang laki ng pagkakangisay nito nang magkatinginan sila. Happy? Aniya sabay inom ng margarita niya. Sobra. Ngiting-ngiti na saad nito. Nagulat siya nang sumampa ito sa resto bar counter at nagsisigaw. Hey guys! Shot on me tonight! Drink all you can! Hiyawan naman ang mga parokyano nito dahil sa sinabi nito. Napailing na lang siya. Travis was her ex-boyfriend. Nakilala niya ito sa university. Isang basagulerong walang kinabukasan. Kinatatakutan ito noon at hanggang ngayon din naman. Maliban kasi sa mga resto bar na pagmamayari nito, isa rin itong mafia boss na ilan lang ang nakakaalam dahil sa mga masamang gawain nito. Isa ito sa mga kinontak niya nang makabalik siya sa Manila dahil kakailanganin niya ang tulong nito. Ganyan ako kasaya. Nito sa kanya. Tinawanan niya lang ito. Hindi niya pinapatulan ng mga pasaring nito dahil alam niyang hindi ito seryoso. Masyado lang talagang papol ang lalaki na to, kaya naman sanay na siya. So, nagawa mo na bang pinagagawa ko? Ako pa ba? Siyempre naman. Kumindat pa ito sa kanya. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Kinuha niya sa bagang isang makapal na sobre na may lamang pera at iniabot dito. Binuksan nito iyon at napatangu-tangu ito. Bakit ba napakalaki ng galit mo sa Marvin na yon? At binubuhusan mo na sobrang atensyon? Curious na tanong nito sa kanya. Una, pinakuha mong maklaran niya tapos ngayon, pinirwisyo mo naman ang resto bar na pagmamayari niya. Iiling-iling na saad nito. Binayaran niya ito para kunin ang McLaren ni Marvin. Dahil linya nito iyon. At ngayon nga ang pinatrabaho naman niya dito ay iset up si Marvin. Walang kaalam-alam si Marvin na ginagawa ng puntahan ng masasamang negosyo ang mga VIP rooms nito. At siya pa mismong nagtip sa PIDEA. Si Francis at Marvin ang may-ari ng resto bar. At dahil may history na si Francis sa paggamit ng bawal na gamot, ay itong sisisihin ni Marvin. 2 birds in 1 stone. Huwag mo nang alamin. Sabi niya dito saka kumaway sa bartender at nanghingi pa ng isang margarita. Poor him. He messed up with the wrong woman. So ngayon nakaganti ka na. Masaya ka na siguro. Nakataas ang kilay nito sa kanya. Tumingin siya dito at nginitian ito. I'm just starting. Buti na lang magkaibigan tayo. Naiiling na sabi nito saka nakipag-cheers ng baso sa kanya. Hindi pa siya tapos dahil nag-uumpisa pa lang siya. Gusto niyang maramdaman ni Marvin ang naramdaman niya nang isend nito kay Oscar ang mga pictures nila na edited. Kinuha niya mula sa bag niya ang isang invitation. Tinitigan niyang mabuti yon. Isa yung invitation mula sa isang sikat na art gallery
na magdadaos ng isang charity art exhibition para sa mga binagyo sa parting Visayas ng nakaraang buwan. May gagawin ka ba bukas? Tanong niya kay Travis. Why? I need a date tomorrow night. Are you free? Sure, sunduin mo ako sa condo around 7:30. Pinandilatan pa niya ito. Natatawa namang tumango ito. I gotta go. Bumeso siya dito at lumabas na sa resto bar. Nag-drive siya papunta sa condo niya. Maaga pa naman pero mas pinili na lang niya na umuwi na dahil talagang pagod na rin siya. Nang makarating sa condo niya, napatda siya sa lalaking nakasandal sa pintuan ng unit niya at tila inaantay siya. Biglang kumabog ang puso niya na mapagsinong lalaking yun. Napalingon ito sa kanya at agad na umayos ng tayo. Siya naman ay parang natulos sa pagkakatayo. Napahigpit ang hawak niya sa handbag niya. Nanginginig ang tuhod niya at nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Napalunok siya dahil parang nanuyo ang lalamunan niya. Kitang-kita niya mga tsokolating mga mata nito na matiim na nakatingin sa kanya. Napakalaki ng pinagbago ng dating asawa. Hindi na ito ang dating nerd na Oscar na nakilala niya. Wala na itong salamin. Ang buhok nito ay nag-iba na rin. Nagbago ang style no na mas bumagay dito. Mas nagmukha itong masculine. Lalo na sa suot nitong puting v-neck t-shirt na napapatungan ng brown leather jacket, jeans na hapit at loafers. Huminga siya ng malalim at naglakad. Habang nananalangin na wag sanang bumigay ang mga tuhod niya habang papalapit sa binata. 5 buwan. 5 buwan siyang nangulila dito. 5 buwan siyang umiiyak gabi-gabi bago matulog. Dahil namimiss niya ang asawa. Tapos nandito ito ngayon sa harapan niya. Ni hindi mo makikitaan na nagdaan ito sa hiwalayan. Mukhang hindi nga nito inindang pagkawala niya sa buhay nito. Kainis to. Ang bilis mag-move on. Samantalang siya, hanggang ngayon nangungulila pa rin dito. Kahit na paulit-ulit niyang pagalitan ng sarili na kalimutan ng asawa, ay hindi niya magawa. Sa harap ng iba pinipilit niya magmukhang masaya. Kahit na sa totoo lang gusto niyang maglupasay at umiyak ng umiyak. Hanggang mapatid na ang ngalangala niya. Gusto niyang ipagsigawang hindi siya okay, na nasasaktan pa rin siya. Pero dahil sa pride na lang ang nag-iisang meron siya, hindi niya magawa. Araw-araw para siyang laging nasa stage. Umaakto na ayos lang ang lahat. Na masaya siya, na naka-move on na siya. Pero deep inside malungkot siya. Kaya sampal sa kanya na makita ito sa harap niya na mukhang ayos na ayos. Mas better pa sa dating Oscar na nakilala niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na saad niya dito. Gusto sana kitang makausap. Formal na sagot nito sa kanya. Gusto niyang mapapikit ng marinig ang boses nito. Ilang beses siyang nagpigil na tawagan ito para marinig man lang ang boses nito. Hindi na niya mabilang. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kung tungkol naman sa annulment, ang lawyer kong kausapin mo. Wika niya dito sa kabinuksan ng pintuan ng unit niya. Nagpasalamat siya at hindi gumaralgal ang boses niya. Please, kahit saglit lang. Pakiusap nito. Pinigilan siya nito sa braso nang akmang papasok na siya. Napakagatlabi siya at huminga ng malalim. Nilingon niya ito. Malamig na tiningnan niya ang kamay nito na nakahawak sa braso niya. Ipiniksi niya ang braso niya at tinitigan ito sa mata. Ang kapal ng mukha mo para makiusap sa akin ngayon. Mahina pero mariin ang pagkakasabi niya sa asawa. Nakita niyang dumaan ang sakit sa mga mata nito. Tinalikuran niya ito at binagsakan ng pintuan. Nanginginig ang mga tuhod niya na napasalampak siya sa sahig. Nanginginig ang kamay niya. Para siyang galing sa marathon dahil sa pagkahapong nararamdaman. Napakabilis ng tibok ng puso niya ng sandaling yon. Galit tayo sa kanya. Bakit ka tumitibok ng ganyan? Umiiyak na tanong niya sa sarili. Ang martir mo, Danica. Umayos ka. Huwag kang maging mahina sa asawa mo. Lahat ng sakit na gabi-gabi niyang iniiyakan ay mas dumoble ngayon. Kung pwede niya lang kunin ang puso niya para mamanhid na siya ay gagawin niya. Nag-ring ang cellphone niya. Hindi niya sana sasagutin yon pero mukhang walang balak tumigil ang kung sino mang agaw o eksenong tumatawag sa kanya ngayon. Kinuha niya yon mula sa handbag niya. Ang daddy niya palang tumatawag. Naipaikot niya na lang ang mga mata. Pinunasan niya ang mga luha saka ilang beses na tumikhim para mawala ang bara sa lalamunan niya. Hello, Dad? Matagal bago ito sumagot. Are you crying? Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Pumuntong hininga siya. No, Dad. May sipon lang ako. What is it? Napatawag ka. Pag-iiba niya sa usapan. I forgot to tell you na may meeting bukas ang board members. Kaya dapat lang na nandoon ka. Okay, yun lang ba?
Yes, and... And what? Kunot noong tanong niya dito. Oh, nothing. Basta siguraduhin mong nasa board meeting ka bukas. Bilin pa nito saka nagpaalam na sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya uli. Tumayo na siya at nagtungo sa kwarto niya. Tinanggal niya lang ang sapatos niya at binato ang handbag niya saka nagdive sa kama. She feel drained and exhausted. Gusto niya sanang uminom kaya lang baka tanghaliin siya ng gising bukas. Naiiyak na naman siya. Paano kaya siya makakatulog ngayon? Hindi na niya alam kung anong oras na siya nakatulog. Daig niya pang may hangover nang pumasok siya sa opisina. Good morning, ma'am. Bati ng sekretary niya. Black coffee. Utos niya dito. Yes, ma'am. Minda, tapangan mo ha. Dagdag niya pa dito. Kailangan niya yun dahil piling niya nakalutang ang utak niya. Pumasok na siya sa opisina niya at naupo. Sumunod din naman agad ang sekretary niya. Nilapag nito ang kape sa harap niya. Agad siyang uminom niyon. Anong schedule ko ngayon? Tanong niya dito. 9 a.m. meeting with the board members, 11:30 a.m. luncheon meetings with the supplier, and 3 p.m. meeting to... Ano bang agenda sa meeting mamaya? Putol niya sa sasabihin nito. Ipapakilala po ang bagong general manager, ma'am. Magalang na sagot nito. Nangunot ang noo niya sa sinabi nito. Walang nabanggit ang daddy niya tungkol doon. Ang daddy niyang tumatayong general manager. At sino naman kayang ipapalit nito? Nasaan ang daddy? Tanong niya dito. Nasa conference room na, ma'am. Tumayo siya at nagmamadaling pumunta sa conference room. Hindi na siya kumatok at basta na lang pumasok. Napatingin sa kanya lahat ng nandoon. Danica, take a seat, iha. Mag-uumpisa na ang meeting. Nakangiting ani ng daddy niya. Nagdududa niya itong tiningnan. Kung wala lang ang ibang tao doon, baka natanong na niya ang daddy niya. Walang nagawang naupo na lang siya at nag-intay kung sinong magiging new general manager ng Marquez Hotel Company. Curious siya kung sino yon, dahil imposible namang siya. Walang binabanggit ng daddy niya tungkol doon. Sinusubukan niyang hulihin ang mata ng daddy niya pero halatang umiiwas ito. Masama ang kutob niya ng mga sandaling yun sa mga nangyayari. Sino kaya ang bagong manager ng Marquez Hotel Company? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more update. Maraming salamat po.